morning, di ba? Magandang dalaga ako sa inyong harapan. De, joke lang. Okay? So, isang magandang umaga sa ating lahat. And of course, di ba, sa mga OFW natin, na mga international members, di ba? So, anong oras na sa kanila? Pero still, good morning na din. 1 a.m. I think or 2 a.m. Pero sobrang salamat sa commitment ninyo Team International. And of course, syempre, 'di ba, sa mga naka-off cam diyan, kung kaya naman mag-on cam tayo para at least makita ko naman yung kasiyahan ng mga mata ninyo katulad ng kasiyahan ng mata ko. Sure lang. So anyway, good morning Doc Tess. Ayan, good morning Miss Rona. Ayan, kala Abs Rodel, kala Ma'am Manis, kila Ma'am Vilma from Malaysia. Ayan, may mga taga Jordan, Kuwait, Qatar, 'di ba? Buong mundo nandito ngayon kasama natin, 'di ba? So good morning everyone. So ayan, kung kaya mag-on cam tayo. Okay, pero of course, 'di ba? Ayoko na din magtagal. So, syempre simulan na natin ito, 'di ba? And sobrang talagang kami blessed kami na may mga ganitong Friday devotion na pwede kaming magpasalamat talaga na kasama yung team namin kasi tayo nagpapasalamat naman tayo araw-araw pero masarap na may ganito, 'di ba? Na magkakasama tayo, na sabay-sabay tayong natututo, sabay-sabay tayong nagdadasal, and of course, ang dami-dami nating natutunan. 'Di ba? Talagang ang laking tulong para sa team na may mga ganito tayo. So, sige, simulan na natin, no? So, tawagin po, 'di ba, yung isa sa mga magpe-pray sa atin. Of course, ito from Jordan. Ayan, tawagin ko one of my member from Jordan, Ma'am Rina. Hello, Ma'am Rina. Ay, parang mahina. Mahina ba ako, Doc? Ako ang mahina? Oo. Mahina, oo. Hindi ko marinig. Ay, hindi marinig. Okay naman. Mahina, hello. Hello. Okay sa akin. Mahina pa ba? Apps, malakas okay naman Apps, Joanna. Okay naman po. Kasi mahina talaga boses ko. Sige, ako. Okay naman po. Okay naman po. How about Ma'am Rina? Sige na, Ma'am Rina, magsalita ka. Okay na. Okay na, ayan. Okay na po, Dr. Narinig ba ako? Good morning po. Okay po. Ayan, loud and clear, 'di ba? Kasi ganda ng mukha ko, yung boses ko. Joke lang, ayan. So anyway, ayan, so magpe-pray tayo, 'di ba? Simulan natin 'to ng pagpe-pray. Okay? So, ayan, Ma'am Rina, so ipag-pray mo, 'di ba? Kaming lahat, tayong lahat, and of course, si Doc Tess din. Ayan. Hallelujah. Pumikit po tayong lahat at yung namnamin natin yung presence ni God. Hallelujah, Lord God. Abba Father, my dearest loving Father, Lord, gabayan po kami, Panginoon, sa gabing ito. Lord, kayo, Panginoon, ang sentro, Panginoon. Hindi po aksidente na nandito po kaming lahat. Lord, sa maglilid, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, Panginoon, Lord God, na sa bawat word, Panginoon, na aming maririnig, Lord God, na ma-absorb namin, Panginoon, sa aming puso at maitatak sa aming mga isipan, Panginoon, Lord God. Hindi lang, Panginoon, namin maririnig, kundi maisa sa buhay po amin, Lord. Panginoon, gabayan mo ang bawat isa sa amin, Lord God. Lord, nandito kami, Panginoon, upang purihin ka, pasalamatan ka, Lord, sa lahat, Panginoon, ng blessing, sa lahat ng mga problema. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, Lord God, na kayo, Panginoon, na naggabay sa bawat isa sa amin, sa bawat hininga namin, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, Lord, sa bawat dugong dumadaloy sa aming mga ugat, Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, buhay, ang aming mga family, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagabayan, pinuproteksyonan, Panginoon, Lord God, na kahit gaano man kalaki yung mga problema na dumarating sa aming buhay, Panginoon, Lord, mas malaki ka kaysa mga problema namin, Lord God. Kayo, Panginoon, ang mag-guide, Panginoon, lalo sa mga uplines namin, Panginoon, kay Doc Tess, Panginoon, Lord, bigyan mo siya ng wisdom. Bigyan niyo po siya ng knowledge, Panginoon, na kayo po ang maglilid. Kayo, Panginoon, ang magsabi sa kanya, Panginoon, kayo, Lord God, ang magsabi sa kanyang isipan, Panginoon, kung ano yung nais mo, Panginoon, iparinig sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, Lord God, kayo, Panginoon, ang mag-lead. Kayo, Panginoon, ang
Gabay sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Ganun, Panginoon, sa mga uplines, Panginoon. Kay Miss Joanna, Panginoon, Lord God. Patuloy niyo siyang bigyan ng lakas. Healthy, Panginoon, at patuloy niyo siyang bigyan ng kaalam, Panginoon, Lord God. Patuloy mo siyang, Panginoon, ingatan sa bawat mga salita na sinasabi niya, Panginoon. Sa bawat mga, Panginoon, sa bawat pagtulong niya, Panginoon, Lord. Alam na alam niyo, Panginoon, kung anong nasa puso niya. Alam niyo, Lord, kung anong nasa isipan niya, Lord. Ganun, Panginoon, sa Sir Dicky, Lord God. Patuloy niyo po silang ng kaalam. Kayo pa talaga yung maglilid sa kanilang mga bahay, Panginoon. Bless niyo po sa Panginoon, Lord God. Ganun din po, Panginoon, Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nandirito, Panginoon, Lord, na kahit sa sulok ng bansa, Panginoon, na nagkakaisa po kami, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Lord, kayo lamang, Panginoon, ang pinupuri namin, Lord God, sa gabing ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng kapurihan na kinabalik, salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Amen, amen. Thank you so much. Ayan, Ma'am Rina, no? So, yes, tama yung sinabi ni Ma'am Rina na your situation may be hard right now. Di ba? Kasi lahat naman tayo talagang ang daming pagsubok na talagang pinagdadaanan, nag-struggle tayo. Pero kahit ano man yung problema mo, di ba? Keep on trusting God and always remember that God is bigger than your struggles in life. Tama? Amen. So, thank you so much, Ma'am Rina. And of course, syempre, ayan, actually, ang daming magpapasalamat sa team, di ba? Pwede ako ba? Pwede ako ba? Pero dalawa lang yung kaya, di ba? Kasi isang oras lang tayo dito, pero may chance pa, di ba? After 2 weeks, meron. After 3 weeks, meron pa ulit. Pero of course, tawagin ko yung isa sa mga member ko na ito, grabe yung struggle din in life, di ba? At ang daming ipagpapasalamat. Pero ayan, tawagin ko si Ma'am Eva from Jordan. Hello, Ma'am Eva. Hi po, magandang umaga sa lahat. Good morning. Tsaka kay Doctors, good morning po sa lahat ng nandito. Sige, mag-start po ako. Kasi nagpapasalamat po ako. Talagang magandang po na nahikayat ako ni Ma'am Joanna na mag-attend po ng devotion para po sa pagpapasalamat. Kasi siguro laking pasalamat ko po talaga sa Panginoon na naging part po ako ng front row, naging part po ako ng team Unleashed. Sobrang pag-guide po nila sa amin. Yung maraming mga struggle, gana. Pinagpapasalamat po talaga namin na nandyan po sila. Hindi kami pinapabayaan po. Tsaka sa sobrang dami po ng siguro yung mga pagsubok, kanya-kanyang pagsubok po siguro bawat member namin. Siguro daming na problema po sa family, trabaho po. Siguro laking tulong po talaga. Pinagpapasalamat ko kay Lord na lahat po ng pagsubok na napagdaanan ko. Talagang si God po yung nagbigay sa akin ng strength para lumaban po sa mga pagsubok, lalo na po sa isang OFW. Talagang hindi po ganun kadali na labanan po lahat ng pagsubok sa pamilya, lalo na may problema na darating. Talagang hindi mo masusolusyonan kaagad kasi wala ka sa Pilipinas. Marami pong kapwa OFW na talagang ang mga problema sa family, tapos mga sa trabaho, talagang sobrang hirap po. Kailangan talagang may faith ka lang kay God. Paano mo siya lalabanan? At alam natin, talagang si God lang din gagawa ng solusyon para sa atin. Basta magtiwala lang tayo. Amen. Siguro yun lang po sa akin. Salamat po sa lahat. Thank you so much. Ayan, Ma'am Rina. Ay, Ma'am Eva pala. Ma'am Eva. Thank you so much, Ma'am Eva. Ayan, so tama yung sinabi ni Ma'am Eva, no, na talagang
ako, I'm handling OFW na mga members and talagang ang daming problema, Dok, na nag-share sila. Pero pag ikaw, tama si Ma'am Eva, isa sa mga member ko talaga na, ayan, yung member ko na yun, grabe mag-share ng problema. Lahat sinishare, di ba? Pero ako, sobrang thankful ako kasi naiisip ko paano ko na-handle yon, yung problema na yon, na lahat sila may mga problema. Tama yung sinabi ni Ma'am Eva na mahirap maging OFW kasi pag may problema ka sa Pilipinas, hindi mo mapupuntahan agad. Hindi mo mayayakap yung anak mo if kailangan ka niya, di ba? Kaya sobrang talagang happy ako sa mga and proud ako sa mga OFW natin na talagang lumuwas ng ibang bansa para mabuhay yung family nila. 'Di ba? So tama din yung sinabi ni Ma'am Eva na sa lahat ng pagsubok na 'yan, ang magbibigay ng solusyon si Lord lang din. Okay, kaya keep the faith, dapat may faith ka talaga, 'di ba? So, thank you so much Ma'am Eva, and of course, 'di ba? So, ituloy na natin 'to. May magpapasalamat din isa sa mga OFW natin na member from Kuwait, si Ma'am Ma'am April Rose. Hello, Ma'am. Hello, Apps. Hello po. Good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat ng uplines, kay Doc Tess, sa lahat ng members. Good morning po. Actually, first time ko pong mag-open up kasi hindi ako sanay sa yung pag-sharing. So, first time ko po talaga to. So, first of all, nagpapasalamat ako sa dakilang Diyos kasi sa panibagong umaga na binigay niya sa atin ngayon na nandito ako. Kasi kinakabahan ako. Ang hirap sa akin mag-open ngayon pero tinatry ko po kasi actually since ma-share ko lang po aside sa pagpapasalamat, since I was younger, hindi pumupunta ako sa church. Oo, since I was a Catholic, pumupunta ako every Sunday. Pero ginagawa ko siyang obligation kasi Katoliko ako, ganun. Pero yung willingness sa loob-loob ko, parang kulang ako doon. Tapos sa faith ko pa, hindi ako totally talagang masasabi kong hindi ako totally devoted. Hindi naman ako ganun na talagang hindi pinapalo ang rules, pero talagang talaga sa akin mahirap mag-open ganun. And thankful ako na nakita ko si Apps Joanna. Dahil sa kanya, nandito ako ngayon sa front row. And parang chance kong ibalik yung yung faith ko kay God. Kasi nung maliit pa ako, nagsistruggle na talaga. Hindi perfect yung family ko. My father was an alcoholic. So lumaki ako na yung mga parents ko nag-aaway. Kaya dahil siguro doon, hindi sila malapit sa church. So sumasama lang ako sa mga relatives ko. Kaya hindi sa family namin hindi kami nagpe-pray kahit before kami kumain. Wala sa amin 'yon, kaya alam ko na nandiyan si God, pero never kung nag-open ng Bible. Nakakarinig lang ako ng mga gospels pag pumupunta ako sa church, pero hindi ko siya totally naiintindihan. Kaya napakalaking pagpapasalamat ko na sumali ako ngayon dito sa front row. Dahil sa front row naka-experience ako ng ganitong devotion. Ang hirap. But thankful ako kasi ginawang instrument ito para maglakas loob ako na bigyan ng chance yung sarili ko na makilala palalo si Lord. Kasi recently, ang hirap-hirap talaga. Since I was OFW, problema mo pa yung family mo. Yung sarili kong family, meron pa yung mga parents mo. So, talagang cargo mo lahat. Ang hirap minsan makapag-invite, parang wala ka ng gana. Pero pinipilit mong kayanin. Kaya, thankful talaga. Pasensya na po. Okay lang yan. Sige, damayan mo ako sa pag-iyak. Ang hirap. Mana ka talaga sa upline mo, maiyak. Nagpapasalamat ako kay God kahit sa hirap ng pinagdadaanan ko. Hindi ko naman masasabing
parang may ginhawa akong na-feel ever since. Pero parang kahit pa paano, nakakabangon ako sa paraan na sa mga taong nakikilala ko na talagang malapit talaga sa kanya. Dahil sa kanila parang din nila ako, parang nahihila din nila akong magbalik loob. Kasi sa family ko parang ako lang ata yung parang hindi ko masasabi na family ko talaga malapit talaga sa simbahan, ganun. Parang hindi sila believer. Kaya ngayon, thankful ako na ng ganito, nandito ako ngayon, and maybe ito na yung daan na mapamulat ko rin sa family ko na na nandyan lang si Lord. Kahit gaano kahirap, nandyan lang siya. Kaya very thankful talaga ako. Ganun lang po, nakakabangon pa rin kahit paano, kahit mahirap. Actually, napaka-depressed ko ngayon, pero kinakaya ko pa rin. Sa pamamaraan ng sa team ko, nagpapasalamat ako sa kanila. Dahil sa front row, may bago akong pamilya ngayon, lalo na ngayon, nandito rin ako sa devotion na ganito. Yan lang po. Thank you, Lord. Yan lang po, Abs. Ay, Lord, sabi ko, hindi ako iiyak ngayon. Ay, Lord, mapapa-thank you, Lord ka talaga eh. Diba? Anyway, yan isa sa mga direct referral ko talaga si... Ay, sabi ko kanina, nag-meeting tayo, hindi ako iiyak eh. Ikaw na magpaiyak sa akin eh, di ba? Pero anyway, thank you, Lord, di ba? Kasi, ayan, si Ma'am April, isa sa mga talagang nag-share na alam mo yun, may tampo kay Lord ba? Na sa dinami-daming problemang pinagdaanan, Lord, nandiyan ka pa ba? 'Di ba? In front row is a way na talagang bumalik siya. And actually, siya din yung magre-recap actually ng topic, no? Kasi nag-share siya sa akin ng problema. Insakto yung topic natin last week. Sabi ko sa kanya, ma'am, panoorin mo tong devotion natin last week kasi para sa iyo to, sabi ko sa kanya, makaka-relate ka dito. So, kasi nag-share siya sa akin eh. Siyempre, ang members kasi apps, if you're handling member, alam mo kung saan sila may problema eh. Tama, and ako talagang iniisa-isa ko sila na, ma'am, ano problema mo mag-share ka sa akin? Kasi kapag ka 3 days, hindi na nag-update yung member mo sa'yo, ang pinakaunang reason na alam ko, may problema sa family yan. Kaya ako talagang sinachat ko sila, tinatawagan ko sila, usap tayo sa Zoom, one-on-one tayo. So, ayun, nalaman ko yung problema niya and isa siya sa mga magre-recap ngayon. So, ayan, Ma'am April Rose, and sobrang thankful and sobrang salamat sa tiwala mo, 'di ba? At sobrang salamat din sa devotion na natin ito. And talagang alam mo yun, grabe, magpapa-thank you Lord ka talaga sa lahat ng mangyayari. 'Di ba? Na dahil front row ka, sabi nga ni Ma'am Rina, hindi ka nandito ngayon kasi dahil sa wala lang. 'Di ba? May purpose ang lahat kaya nandito ka. And si Ma'am April, 'di ba? May purpose si Lord sa iyo na talagang alam mo 'yun, bumalik yung loob mo sa kanya. Okay. So anyway, ayan Ma'am April, sige, recap mo. Okay? Yung topic natin last week. Yeah po. Actually, hindi ako naka-join ng devotion last Friday. Since nawala ako for 3 days, umiwas muna ako sa social media. Kaya nag-usap kami ni Apps Joanna. Kaya na-share niya sa akin yung link sa YouTube. So, doon ako nanood. Yung related sa Power in Worship ni King G ano ba yun? Jis G. Hoshaphat. Ang hirap naman. I-pronounce. Pero naintindihan ko yung struggle niya doon kasi hari siya ng Huda, and then nagwo-worry na yung mga nasasakupan niya kasi may 3 bansa na gusto silang sakupin, yung Ammonites, tsaka Moabites, at tsaka Edomites. So hindi nila alam paano nila iharapin yun kasi kung i-compare mo lang dun sa kanila, kunti lang talaga sila, hindi nila makakaya. Pero ang ginawa ni Haring Jehoshaphat, hindi siya nag-worry. Instead, hindi siya nagpadala sa mga anxiety ng mga nasasakupan niya. Nag-pray siya kay Lord na ganun, sana matulungan sila
hanggang sa kinausap sila ni Lord na hindi sila mag-alala kasi yung battle na yun hindi naman sa kanila, kay Lord God yun. Kaya yun, nung sa huli sila pa rin yung nanalo kasi yung mga yung tatlong dapat sasakop sa kanila, sila mismo yung nag-aaway-away. Kaya yun, doon na-enlighten din ako since may mga trials ako recently. Kaya yun, doon parang bumalik ako after 3 days. Tsaka yun, kinausap ako ni Abs na lakasan lang yung loob kahit paano bumangon pa din. Yun lang po. Salamat po. Ayun, thank you so much, Ma'am April. So, ayan, si Ma'am April, talagang nagsabi din yan siya sa akin, Doc, na ako, Abs, hindi ako talagang nagsishare sa ibang tao, pero napashare mo ako sa'yo. Diba? And sobrang thankful ako kasi ginamit ako ni Lord na instrument din, na talagang alam mo yun, may mga tao kang matutulungan. Diba? And of course, ako ang dami kong pwedeng ipagpasalamat, pero kulang yung oras natin. Tinatansya ko yung oras natin eh. Pero alam mo yun, gusto kong ipagpasalamat, of course, na nag-top 1 ako sa buong front row evolution. Ayan, talagang grabe yung struggle ko niyan, grabe yung sacrifices ko. Pero alam mo yun, ang sarap na maging top 1 ka kasi alam mo kasama mo si Lord sa lahat ng trabaho mo. And of course, aside from that, pati members mo, alam mo yun, nalilift up mo. Kung hindi mo ma-lift up yung sarili mo kapag si Lord kasama mo, i-lift up ka niya eh. 'Di ba? Actually, ang daming problema ng members namin. Talagang nasa point kami na struggle talaga kami. Lahat sa buhay, sa family, sa mga family namin, sa inviting, sa DR. Pero alam mo, if may problema ka man ngayon, 'di ba? James 4:8, sabi nga doon, come near to God and He will come near to you. Kaya kung may problema ka, mag-seek ka ng help kay Lord kasi mabilis si Lord kumilos. Okay? Kaya sa akin, gusto ko magpasalamat. Ayan, ulit-ulit kong pagpapasalamat sila Apps Rodel, sila Apps Doc. Kasi dahil sa mga ganito, 'di ba? Talagang naging okay ako as a tao. I mean, alam mo 'yun, masarap kapag mabuhay na kasama mo si Lord. Totoo 'yan. Okay? And yan yung talagang na-share ko sa grupo ko na alam mo 'yun, alam mo yung purpose mo, alam mo na yung goal mo, alam mo yung will mo dito. Alam mo 'yun, alam mo yung anong gagawin mo. Okay, so sa akin yun lang naman din. And ayan, syempre ibalik ko na kay Doc Tess, no? Sabi ko hindi ako iiyak pero ewan ko, ganito ako maiyakin talaga akong bata eh. 'Di ba? So ayan, ikaw na Doc Tess. Hello Doc. Good morning. Morning. Morning, Doc. Malinaw naman ako. Yes, Doc. Morning, Doc. Yeah, good morning. Ako rin naiyak ako nag-off cam ako. Nakakaiyak talaga pag may nag-share eh. Yun, tapos, first of all, I would like to congratulate our top beast mode dito. Una-una si Apps Joanna, tapos nandito rin si Apps Patricia. Yan. Natin siya na konti. Congrats! Yan. Congrats, Apps Patricia. Yan. Yun. So, sakto na naman yung ating topic and welcome po pala sa ating mga OFW. Salamat sa inyong time, sa inyong effort. Medyo nanginginig yung boses ko kasi galing lang din ako sa iyak. Ang hirap ang struggling. Yan. Sakto dun sa sharing, lalo na dun sa mga OFW and even mga nandito na nahihirapan. And nahirap. And nakaka-touch kasi, alam niyo yung front row pa nagiging dahilan. Kung tutusin, front row is a business, business organization, di ba? Business company. Pero ang dami ko nang narinig na front row members, na buti na lang front row sila. At nagiging means ang front row para mapalapit ang mga members sa Panginoon. Na dahil sa front row, hindi ang pinapatotoo nila dahil sa front row yumaman ako, kumikita ko. Marami na ako narinig na dahil sa front row, mas lalo silang napalapit sa Panginoon. And glory to God. Dahil bawat isa po sa atin dito gagamitin din. Hindi lang kami dito na nagsasalita, bawat isa po sa atin. Yung mga ini-invite natin, hindi lang natin sila ini-invite para
para magkaroon ng extra income. Kasi minsan, hindi lang naman pera ang kasagutan, di ba? Ang kasagutan sa lahat ng mga problema natin ay ang Panginoon talaga. So yung mga na-invite natin, yung nagiging member natin, hindi lang natin sila binibigyan ng opportunity, business opportunity, binibigyan natin sila ng chance na makilala pa ang Panginoon at mas mapalapit pa sa Kanya. So dahil dyan, diretso na po ako sa ating topic. Mag-share screen lang po ako. Ayan. Ayan, kita naman. Yes, Doc, kita po. Yeah, so yung topic natin, yung poster natin bumangon ka, hindi pa tapos ang Panginoon. Yan, sakto yung ating topic. Kung meron man pong nanghihina dito, na umaayaw na, nag-give up na, sakto itong topic natin. Actually, mahaba tong story. Yung first part, hindi ako magfo-focus doon. Magfo-focus ako doon sa second part. Pero i-enjoy nyo yung first part. Kasi isa to sa mga favorite ko na naaliw ako. Naaliw ako dito sa story nito. Yan. So, ang ating pag-aaralan is mula sa 1 Kings chapter 16 hanggang 19. So, medyo mahaba to. Pero shortcutin ko na lang. Yan. Si Elijah, tungkol kay Elijah at yung mga propeta ng Baal. Si Elijah, propeta siya. Tunay na propeta, lingkod ng Diyos. Yan. So, start ko na yung aking story. So, sa isang lugar, merong si King Ahab, merong hari, si King Ahab. Tapos, hindi siya naging magandang hari ng Israel dahil sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ito, kung nakikita niyo tong illustration na to, gumawa sila ng ginto na Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, hindi siya totoong Diyos. Pero sinasamba nila dinadasalan, yung last time, di ba, worship tayo, ito ganito, nagwo-worship sila, lumuluhod, sumasayaw sa harap ng Diyos-Diyosan, yung rebulto. Tapos andito si King Ahab, siya yung nag-umpisa nun. And then, yung lahat ng mga hindi sumasama sa kanila, binabato at pinapatay. Doon na sumasamba sa Diyos-Diyosan. And then dumating si Elijah, si Prophet Elijah. Dumating siya, naggalit siya. Sabi niya gano'n, bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Bakit nyo nililipas may verse to, no? Pero hindi, kinikwento ko na lang para mabilis kasi mahabang story. 3 chapters kasi to. Sabi niya, bakit kayo sumasamba sa Diyos-Diyosan? Dinalapastangan nyo ang pangalan ng Diyos. Sabi niya, gano'n. Tapos sabi niya, magmula ngayon, sabing gano'n ni Prophet Elijah, hindi na magkakaroon ng ulan. Hindi uulan hanggat hindi ko sinasabi. Sabi ni Prophet Elijah. Tapos sabay alis siya, sabay layas. Kumbaga nag-walk out siya. So tapos nung sinabi niya, naging totoo nga. Hindi nga umulan, nagkaroon ng tagtuyot yung mga alaga nilang hayop. Sa bayan ng Israel to, yung alaga nilang mga hayop, nagkamatay, nagkaroon ng tagtuyot, tapos wala nang makain yung mga Israelita. And then, ang ginawa, sabi dito, so ang ginawa, pinahanap si Eliab, si Elias, Elias. Sa English, Elijah. Yan. So pinahanap siya. And then, punta na ako sa 1 Kings chapter 18, verse 18. Yan. Tatlong taon nang walang ulan. Isang araw, sinabi ng Panginoon kay Elias, humayo ka at magpakita ka kay Ahab dahil pauulanin ko na. Kaya pumunta si Elias kay Ahab, malubha ang tagutom sa Samaria, kaya ipinatawag ni Ahab si Obadias na siyang namamahala sa palasyo niya. Si Obadias ay lubos na gumagalang sa Panginoon. So, noong ika-3rd year ng tagtuyot, so, kinausap na ng Panginoon si Elias or si Elijah sa English. Sabi niya, sige, balikan na kay Ahab. Yon. And then, so umalis na, hinanap ni Obadiah si Elias or si Elijah. And then, habang naglalakad si Obadiah, nakasalubong niya si Elias.
Nakilala niya si Elias kaya yumukod siya bilang paggalang at sinabi, kayo po ba yan, Ginoong Elias? Sumagot si Elias, oo ngayon, humayo ka at sabihin mo sa iyong amo na si Ahab na nandito ako. So, ayan, finally yung 3 years na tagtuyot, eto na. So magkikita na sila ni Ahab at saka si Elias. Yan. Nang makita ni Ahab si Elias, sinabi niya, ikaw ba talaga yan ang nanggugulo sa Israel? Sabing ganon. Sumagot si Elias, hindi ako nanggugulo sa Israel kundi ikaw at ang pamilya ng iyong ama. Dahil itinakwil nyo ang mga utos ng Panginoon at sinamban nyo ang mga Diyos-Diyosang si Baal. Ang tawag pala dun sa Diyos-Diyosa nila, ang pangalan pala ng Diyos-Diyosa nila is Baal. Ayan. So ito si Ahab, king of Israel siya, pero naging swail siya sa Panginoon. Ngayon, sabi ni Elias, ngayon, tipunin mo ang lahat ng mamamayan ng Israel para samahan nila ako sa bundok ng Carmel. At papuntahin mo rin ang 450 propeta ni Baal at ang 400 propeta ni Asherah na pinapakain ni Jezebel. Si Jezebel, asawa ni Ahab. Yan. So meron din silang sariling propeta at meron ding, bali 850 na propeta. Kaya tinipon ni Ahab ang lahat ng mamamayang Israel at ang mga propeta sa bundok ng Carmel. Lumapit si Elias sa mga tao at sinabi, hanggang kailan pa ba kayo? Yan. Yung mga ito applicable sa atin, relate na natin ito, no? Hanggang kailan pa ba kayo mag-aanlinlangan? Kung ang Panginoon ang totoong Diyos, sundin niyo siya. Pero kung si Baal ang totoong Diyos, sundin niyo ito. Pero hindi sumagot ang mga tao. So, ang Diyos ni Elijah at ang Diyos na si Baal, yan ang magkalaban dito. Sinabing muli ni Elias sa kanila, ako na lang ang natitira sa mga propeta ng Panginoon. Pero si Baal ay may 415 propeta. Kasi yung mga ibang propeta, pinapatay na ni Jezebel at ni King Ahab. So naiwan siya, pero actually merong nakatagong 100 dyan. Kung babasahin niyo yung buong story. So mag-isa, kita nyo dito, kaya ako sinama tong story to para ma-relate nyo doon sa susunod na story. Si Elijah, nag-iisa lang siya against many people. Sa buong bayang Israel, nag-iisa siyang nakipaglaban, ipinaglalaban ang pangalan ng tunay na Diyos na buhay. Ngayon, dalhin nyo kami ng 2 toro. Pagkatapos, pumili ang mga propeta ni Baal ng kanilang kakatayin at ilagay ito sa ibabaw ng gatong. Pero hindi ito sisindihan. So maglalagay daw sila sa altar, maglalagay sila ng toro, tapos hindi susunugin, wala silang gagawin. Ilalagay ko rin ito sa ibabaw ng gatong at hindi ko rin ito sisindihan. Pagkatapos manalangin kayo sa inyong Diyos. Sabi ganon with a small letter D. Take note, small letter D, D-I-O-S, small letter D. At mananalangin din ako sa Panginoon with a capital P. Ibig sabihin, totoo, pag capital, name siya, person siya, real person. Ang sasagot sa pamamagitan ng apoy ang siyang totoong Diyos with a capital D. So careful po tayo pag nagpo-post tayo, no? Kung nagre-refer tayo sa totoong Diyos, capital po yung first letter ng Diyos, Panginoon or God. Kung nagre-refer tayo sa Diyos-Diyosan, small letter lang po yung umpisa ng word na yon. At sumang-ayon ng mga tao. So, nagkaroon ng hamunan. Parang lang po to sa training, yung Buddha. Sa mga nagte-training, alala niyo yung Buddha. Ito yon. Kaya pag nagkukwento sila, ito ang naaalala ko. Yan, pwede ko yung gumawa ng sarili niyong version. Sinabi ni Elias sa mga propeta ni Baal, kayo ang mauna dahil marami kayo. Mamili kayo ng isang toro at ihanda ninyo. Manalangin na kayo sa inyong Diyos. Small letter D. Pero wag niyong sisindihan ng gatong. Kaya kinuha ng mga propeta ni Baal ang toro na dinala sa kanila at inihanda ito. Pagkatapos nanalangin sila kay Baal mula umaga hanggang tanghali, sumigaw sila, o Baal, sagutin mo kami. Sumayaw pa sila sa paligid-ligid ng altar. Ayan, nagsasayaw sila. Ito yung naaaliw ako eh.
Nang tanghaling tapat na, ininsulto na sila ni Elias. Sabi niya, sige, lakasan niyo pa ang sigaw. Diyos naman siya. Baka nagbubulay-bulay lang siya. Sabi gano'n ni Elias. O nagpapahinga, o may pinuntahan, o nakatulog at kailangan gisingin. So nakakatuwa yung nang iinsulto na siya. Kaya natatawa na ako dito. Tapos tingnan yung itsura ng mga umiikot-ikot doon. Kaya sumigaw pa sila ng malakas at sinugatan ng mga katawan nila ng sibat at espada ayon sa kinaugalian nila. Hanggang sa dumanak ang dugo. Lumipas ang tanghali. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsigaw nila hanggang lumampas ng takdang oras ng paghahandog. Pero wala pa rin sumagot sa kanila. So yun, sa madalit sabi, walang nangyari sa ginawa nila. Yung sinasamba nilang Diyos-Diyosan, walang ginawa, hindi nasunog yung toro. So ngayon, anong ginawa naman ni Elias? Nagsalita si Elias sa lahat ng tao. So siya naman, lumapit kayo sa akin. At nagsilapit ang mga tao sa kanya. Inayos niya ang altar ng Panginoon na nagiba. Yan, so inayos niya, kumuha siya ng 12 na bato, sumisimbolo ng 12 na lahi ng mga anak ni Jacob. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon at ginawa ng kanal at paligid ng altar. Ang kanal ay kayang malagyan ng 3 galong butil. So nagkanal siya, tapos nilagay niya yung alay na niya, iniayos niya ng mabuti ang panggatong sa altar, kinatay ang toro at inilapag ito sa ibabaw ng gatong. Pagkatapos sinabi niya sa mga tao, buhusan niyo ng 4 na tapayang tubig ang handog at panggatong. So bubuhusan, kasi sisindahan dapat, aapoy dapat yan. Pero anong ginawa niya? Pinabuhusan pa niya ng tubig. Matapos nilang gawin ito, ayan, nagkanal siya, no? Buhusan niyo ulit. Pagkatapos nilang buhusan, sinabi ulit ni Elias, buhusan pa niyo sa ikatlong pagkakataon, so basang-basa. Sinunod nila ang sinabi ni Elias at umagos ang tubig sa paligid ng altar at napuno ang kanal. So tingnan niyo po yung senaryo. And then, ano lang ginawa niya? Ng oras ng paghahandog, lumapit si Propetas Elias sa altar at nanalangin. Sinabi niya, hindi ko makita. Yan, sabi, Diyos ni Abraham, Isaac at ni Jacob, patunayan niyo sa araw na ito na kayo ang Diyos ng Israel at ako ang inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito ayon sa utos niyo. Panginoon, take note of his prayer. Panginoon, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos at nais niyo silang magbalik loob sa Kanya. Yan. And then, anong nangyari? Dumating agad ang apoy na galing sa Panginoon at sinunog nito ang handog, ang gatong, ang mga bato at ang mga lupa at natuyo ang kanal. Nang makita ito ng mga mga Israel, nagpatira pa sila at sinabi, ang Panginoon ang siyang Diyos, with a capital D, ang Panginoon ang siyang Diyos. Nang makita ito ng lahat ng tao, nagpatira pa sila at sinabi, inulit ko lang, dapat walang makatakas. So ang pinahabol naman ngayon yung mga propeta ni Baal, pinagpapatay yung mga propeta ni Baal. Dinakip ang lahat ng propeta ni Baal at dinala nila Elias sa lambak ng Kishon at pinagpapatay. So, dito sa story na to, nakita niyo yung story, no? Yung difference nung pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagsamba sa tunay na Diyos. Kapag sumasamba tayo sa tunay na Diyos, merong mangyayari. We just have to have faith. Pananampalataya, katulad ni Elias, na kahit nag-iisa na lang siya, talagang ang backup niya, kahit maraming against sa kanya, maraming hindi naniniwala. Pero ang backup niya, ang nasa kanya, ang sumasa kanya ay ang Panginoon, ang tunay na Diyos. Kaya kahit nag-iisa lang siya. And bakit kapag papalain? Bakit ibibigay ng Panginoon yung panalangin mo? Yung iba dito naranasan, blessing muna. Kasi di ba testing before blessing. Pero may mga times, alam nyo, blessing muna bago ka itetest. Bakit ka muna ibe-bless? Kasi sabi dito sa verse 37, Panginoon, dinggin niyo po ako para malaman ng mga tao na kayo ang Panginoon, ang Diyos at nais niyong silang magbalik loob sa Kanya. Amen?
So yung blessing, pwedeng before and after. And bakit ka testing muna, pinalalakas ka. Pero may mga times na i-bless ka muna para makilala mo siya, para magpakilala siya sa'yo. And after that, iti-test niya ulit kung talagang nakilala mo na nga ba siya. Ganun ang Panginoon. Okay, so punta po tayo sa next lesson natin dito. Ito naman, di ba pinagpapatay? So naging totoong tao na itong aking drawing. Di ba pinagpapatay yung mga yung mga propeta ni Jezebel, ni Ahab. Tapos itong si na-witness ni, ito si King Ahab, na-witness niya yung miracle. Binalita niya sa kanyang asawang si Jezebel. Si Jezebel, hindi siya mananampalataya. Nagalit si Jezebel dahil pinagpapatay yung mga propeta niya. Tapos anong ginawa? Sinabi ni Jezebel, lubusan sana akong parusahan ng Diyos with the letter D. Hindi Diyos na totoo yung sinasabi ni Jezebel. Kung sa ganitong oras bukas ay hindi pa kita napapatay si Elias. Nagalit siya kay Elias tulad ng ginawa mo sa mga propeta. So nagalit si Jezebel kay Elias. Ayan, so tingnan niyo po ito dito tayo makaka-relate. So kung inaantok po tayo, kurutin po natin ating mga sarili. Konting tiis na lang po. Yan. Mukhang mabibitin tayo pero sana hindi tayo mabitin. Kaya ako pinakita yung first part para makarelate kayo dito sa second part. Tapos yung inutusan, binalita naman kay Elias na ipapapatay daw siya. Hahantingin daw siya ni Jezebel. So yun ang nangyari dahil sa ginawa niya. Yan. Tapos anong reaksyon ni Elias? Natakot si Elias kaya tumakas siya papunta sa Beersheba na sakop ng Huda at iniwan siya roon. Iniwan niya roon ang utusan niya. Ito yung naging reaction ni Elias. Natakot siya. So tinan mo from Jezreel, nasa Jezreel niya, pumunta siya sa Beersheba. Tama ba? O, papunta siya sa Beersheba, malayo. So tumakas siya. Pagkatapos, naglakad siya ng isang araw papuntang ilang. So, isang araw ka naglalakad, nakakapagod yung wilderness. Pag sinabing wilderness, deserto, walang tubig. Nagpahinga siya at umupo sa ilalim ng punong kahoy at nanalangin. Itong panalangin niya, hindi para lumakas. Ang panalangin niya, na mamatay na lang sana siya. Sino dito yung gusto? Meron tayo dito eh. Alam mo yung gusto ninyang mamatay? Sinabi niya, sobra na po ito, Panginoon. Kunin na lang po ninyo ang buhay ko. Sabi niya ganun. Wala naman akong pinagkaiba sa mga ninuno. Diba? Anong napapansin niyo? Mamaya sasabihin ko, alam ko napansin niyo na ito. Sabi niya, ang hiniling niya, hindi lumakas or iligtas siya. Ang hiniling niya, mamatay na lang siya. So nag-give up siya, no? Nag-give up siya. Tapos yan, natulog siya sa ilalim ng puno. Kasi napagod siya, buong araw ba naman ikaw maglalakad. Biglang may anghel na kumalabit sa kanya. Yun to. Kumalabit sa kanya at sinabi, bumangon ka at kumain. Pagdilat niya, may nakita siyang tinapay sa ulunan niya na niluto sa mainit na bato at tubig na nakalagay sa sidlan. Kumain siya, uminom at nahigang muli. Yun, ginising siya ng anghel. Kaya alam nyo, yung mga walang-wala na, tapos biglang may magpapadala sa'yo. Alam nyo, for all we know, anghel yan ng Panginoon. Yung mga nangihina na, bigla kang may makakausap. Kaya yung mga nangihina na tayo, tapos biglang may papadala ang Panginoon, i-chat-chat tayo, gusto mo ba mag-front row? Yung mga ganon. Malay mo, padala ng Panginoon yan sa atin. So ito, nangihina na si Elias, pinadalan siya ng Panginoon, pinakain siya, binigyan siya ng tubig at pagkain. Tapos natulog siya uli. Tapos ginising na naman siya. Muling bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalapit si Elias at sinabi, bumangon ka at kumain dahil malayo pa ang iyong lalakbayin. Kaya bumangon si Elias, kumain at uminom, pinalakas siya ng kanyang kinain at naglakbay siya sa loob ng 40 days and 40 nights hanggang makarating siya sa Horeb. Tingnan mo, 40 days and 40 nights. Mas mahaba pa sa unang nilakbay niya. Hanggang makarating siya sa Horeb, ang bundok ng Diyos, pumasok siya sa isang kuweba at doon natulog kinagabihan.
So yon, stop share muna ako. Ay, nasa na yung aking ano? Wala, nasa na yung... Wait lang, nawala ako. Ayan. Naka-share pa ba ako? Stop share yan. Ayan, so nakuha niyo po ba yung kwento? Feeling ko mabibitin ako doon sa natin story. So nakita niyo yung kwento, no? Na si Elias, despite of yung mga nangyari sa kanyang buhay, sige, sagot muna kayo. Pwede po kayo mag-unmute. Ano yung napansin niyo dito? Kahit mabitin tayo, pwede natin tuloy sa susunod na araw para ma-emphasize lang natin dito. Pwede po kayo mag-unmute. Ano yung napansin niyo po doon sa reaction ni Elias? Sino gusto mag-react? Parang nawawala na siya ng faith, Dok. Nawala ng faith. Sa mga struggles niya. Amen. O, di ba? Yung pagtakas natin sa problema, yung pag-avoid natin sa problema, gaya ng sinabi ni Ma'am April, is a sign of losing our faith. No? So, share screen uli ako. Ito, pakita ko yung picture niya para makita niyo. No? So, ayan. Yung pagtakas niya, di ba? Iniwan niya yung utusan niya. Pero ano pong naaalala niyo? Anong naaalala natin doon sa story niya? Ayun. Anong naalala natin? Ano yung pinakita kong story doon sa first lesson? Kahit magtagal tayo. Ayan. Sa first lesson. 'Di ba? Nung una, 'di ba ang tapang-tapang niya? Kahit mag-isa lang siya, sumugod din siya sa lugar, sa hari. 'Di ba? Mightily, talagang with all out, hindi siya nag-isip. 'Di ba? Kung ano yung sinabi ng Panginoon, o sige, punta ka na kay Ahab. Kasi magpapaulan na ako. Amen? Naalala nyo? 'Di ba? Ano lang siya, ang lakas ng loob niya, mag-isa lang siya. Tingnan niyo itong sa picture na to. Tapos nag-pray siya. And then, yung basang-basa yung kanyang altar, pero nagpaapoy yung Panginoon. So, anong relationship nun sa sinasabi ko yung kay Elias na tumakas siya? Minsan kasi ganun tayo eh. Ito si Elias, di ba? Alam naman niya na hindi siya pababayaan ng Panginoon. Di ba? Alam naman niya, kahit mag-isa siya, alam niya na yung ginawa niya, yung pag-apoy, hindi galing sa kanya, galing sa Panginoon. Diba? Alam niya na papaligiran siya ng maraming tao na hindi nananampalataya. Andun din si King Ahab. Andun din, alam din niya na asawa ni Ahab si Jezebel. Diba? So, parehong situation, pero bakit this time, nung binalita na nagalit si Jezebel, natakot siya. Anong difference? Diba? Anong difference? Nakalimot na, katulad sa atin, nakalimot si Elias sa mga ginawa at kung sino yung Diyos na meron siya. Nakalimutan niya. At bakit niya nakalimutan? Nag-focus siya sa negative. Tama? Nag-focus siya doon sa problema. So, ganun din sa atin. Minsan, nandiyan lang naman ang Diyos. Katulad nung sa kwento nito, andito lang naman andun din yung Diyos. Hindi naman siya iniwan ng Diyos. Siya ang umalis. Siya ang tumakas nung may nakabalita sa kanya. So, anong lesson dito? Sorry, maraming Yung sinabi ko na yung tungkol sa ito, no. Ito natitraining na natin to. Fear has two meanings. Forget everything and run, or face everything and rise. The choice is yours. Yan. Diba yung fear? F-E-A-R. Forget everything and run. So ito ang ginawa ni Elias. He forgot everything.
Kinalimutan niya. Diba? Tapos, hindi niya pinili yung pangalawa, face everything and rise, the choice is yours. Nung una, ganun ang ginawa niya, face everything and the rise up siya. Pero ngayon, yung for the second time, ang ginawa niya, natakot siya, tumakas siya. So, ganun din sa atin. Check natin yung ano natin, yung life natin. Minsan malakas tayo. Bakit tayo lumalakas? Kasi inaalala natin, iisip natin, back up tayo ng Panginoon. Pero bakit tayo nanghihina may times? Kasi kinakalimutan natin na may Diyos tayo at kung sino yung back up natin. Kasi nakakalimutan natin na may mga ginawang mabuti ang Panginoon sa atin. So anong dapat natin gawin? Let us just remember always the good things about God. Kaya nga, di ba, yung napag-aralan natin last time, worship is about God. It's all about God. So ganun din sa atin. Kapag nanghihina tayo, huwag nating tingnan yung source ng panghihina natin. Ang tingnan natin yung source ng kalakasan natin. Gaya nga dito sa Isaiah 45:5. I am the Lord, and there is no other. Apart from me, there is no God. I will strengthen you, though you have not acknowledged me, so that from the rising of the sun to the place of its setting, people may know there is none beside me. I am the Lord, and there is no other. Walang ibang Diyos. At siya lang yung dapat nating lapitan. At may babasahin pa ako sa Isaiah 40. Sa Isaiah 40, nakita ko lang ngayong umaga, verse 27. Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo? Again, Israel, bakit ka ba nagrereklamo na tila hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kaapihang naranasan? Hindi ba ninyo nalalaman? Di ba nyo naririnig? Basahin ko lang tong verse na to. Na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod sa isipan niya'y walang makakaunawa. Ang mahihina at mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Isaiah 40:27 hanggang sumusunod. Kahit na ang kabataan ay napapagod at nanlulupaypay, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Isaiah 40:27-31. So, reviewin niyo po iyon. And next slide po. So, 8 minutes lang, hindi po ako matatapos. To be continued po. Sa share po. Yan. So, ano po yung next natin na lesson na nakita ko dito? There is hope even when your brain tells you there isn't. It's just about mindset. Okay? There is hope even when your brain tells you there isn't. Okay? Bakit? Kasi, ito yung isa sa when Elijah said, Lord, I want to die. God gave him strength to live. We always have hope because meron tayong Diyos. And when there comes a time when we feel like giving up and we do not want to continue anymore, God will give us the ability to go on. Why? Gaya ng ating poster, kasi ang Panginoon, hindi pa siya tapos. And alam nyo yun, kapag importante tayo sa Panginoon, alam nyo po, bakit tayo nandito ngayon? Bakit patuloy tayo nagpapatuloy kahit nahihirapan na? Because importante ka sa Panginoon. Kung naalala nyo po yung ginising siya ng anghel, nagpadala pa ang Panginoon ng anghel kay Elijah. Why? Kasi importante si Elijah. May purpose siya. At gamit-gamit siya ng Panginoon to accomplish God's purpose for His people. Kaya tayo hanggang ngayon buhay pa. Kaya tayo hanggang ngayon malakas pa. Kasi importante ka sa Panginoon. At hindi ka niya hahayaan na patuloy na manghina. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang purpose, sa kanyang hangarin. Para sa mahal mo sa buhay, para sa taong nasa paligid mo, at para sa mga taong hihipuin pa ng Panginoon.
Kaya ka palalakasin ng Panginoon. Kaya kanya pagtatagumpayin dito sa negosyong ito, sa front row na ito, hindi lang para i-bless ka financially because meron siyang purpose. And yung financial blessing na ibibigay sa'yo ng Panginoon, hindi lang yan para sa atin. Si Elijah, pinalakas ng Panginoon, hindi lang para palakasin si Elijah. Kasi meron siyang gagawin para sa kanyang bayan. Gamit-gamit si Elijah. At ganun din po sa atin. Gamit-gamit ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya sabi nga doon sa isang devotion ko, hindi tayo ang magde-decide kung ayaw na natin o gusto pa natin, kung importante tayo sa Panginoon. Do you believe that you are important sa Panginoon? Ang bawat isa sa atin. So kahit umaayaw na tayo, alam mo, ang Panginoon hindi umaayaw. Amen? Kung tayo gumigive up na, ang Panginoon hindi gumigive up. Amen? Kung yung katawan natin gumigive up na, ang Panginoon hindi gumigive up. Kung yung isip natin nag-give up na, ang Panginoon hindi gumigive up. And kung mamamalayan natin, kung makikita natin na unti-unti pinalalakas tayo, ibig sabihin, kumikilos ang Panginoon sa buhay mo. Yes, hindi yung literal na angel, pero ang Panginoon, pwede siya magpadala talaga ng mga tao na palalakasin ka physically, emotionally, spiritually, and mentally. Amen? And let us be thankful sa mga taong nasa paligid natin. Amen? Kasi hindi lahat ng bagay, gaya nga ng sinabi na papag-aralan, God is always in control. Nakikita niya yan. And minsan, kaya lang tayo nagtatagal sa ating mga pinagdadaanan. Because hindi tayo nagpapagising. Amen? Yung nagdadwell tayo, yung ginigising na tayo ng anghel na pinadala ng Panginoon, ayaw natin gumising. Sinasabing kumain ka, sinasabing uminom ka, ayaw natin kumain at uminom. Amen? Na nakukuha niyo po yung relationship, yung pag-relate natin. Yung may pinagagawa ang Panginoon sa atin, pero hanggang ngayon, ayaw natin gawin. Kung ano man yan, kaya tayo nagtatagal. Pero kung susunod tayo kaagad, katulad ni Elijah, nung sumunod siya kaagad, nung tumayo siya, lumakas siya. Lumakas siya yung 40 days and 40 nights pa, di ba? More than yung sa isip natin na kaya natin. Yan. Always focus on God rather than your circumstances. Paano tayo lalakas? So si Elias, kinalimutan niya yung circumstances niya. Anong finocus niya? Yung pinagagawa muli sa kanya ng Panginoon. Yung sinasabi ng Panginoon. Kung naalala niyo yung sa Jesus Walks on Water, nung pinalakad ni Jesus si Pedro sa tubig, hindi siya nag-focus doon sa tubig, hindi siya nag-focus sa pagiging tao niya. Nag-focus siya, sinabi ni Jesus, sige, lumapit ka sa akin. So ganun din sa atin. Let us focus always on God. Hindi doon sa circumstances natin. Para nang sa gayon, lalo tayong lumalakas. So yun, natapos ko na. Pero I hope, na-emphasize ko naman ng maayos. Nakuha po ba natin? Kung nangihina tayo, ang Panginoon hindi nangihina. So saan natin nahanapin yung kalakasan natin? Doon sa malakas. Doon sa hindi nangihina. And yung katulad ng sa mga trainings natin, kapit lang tayo doon sa may success, sa nagtatagumpay. Kung sino yung lumalakas, kung sino yung spiritually strong, kung nangihina tayo spiritually, lapit tayo doon sa spiritually strong. And alam niyo po ba, na yung nag-share tayo, sa 2 minutes, sa nag-share tayo sa mga, kanya kay Apps Joanna, alam niyo po, nakaka-drain yan. Kung naalala niyo si Jesus na merong kumapit sa kanya na dinudugo ng ilang taon, tapos parang may kapangyarihan na nabawa sa kanya. So ganun din sa atin. Alam niyo, papansin niyo sa mga kung sinisharean tayo, papansin natin parang nade-drain din tayo. So tayo, bawat isa sa atin, magpapalakas din tayo spiritually. Kung tayo yung sinasandigan ng ating mga members, dapat tayo malakas din tayo spiritually. Kasi through us,
tayo ang ginagamit ng Panginoon para maging kalakasan ng ating mga members, ng mga taong lumalapit sa atin. Amen? So may natutunan ba sa buhay ni Elias? I hope ito, kaya sabi ko, kaya maganda talaga sa Friday Habit, characters. Remember natin yung mga characters. No? Sino ba si Elias? Ano ba yung character niya? Si Jehoshaphat. Ano yung character niya? Si David. Si Gideon. Amen? So, yon. So, sana, minsan sana mag-games tayo. No? Gusto niya bang games? Mga iba naman. Ano? Yung isang front row habit natin, games tayo. Ng mga characters, yung mga lessons natin. Okay? So, yun lamang po. Yeah, thank you po sa mga nandito. And I hope mapalakas tayo ng ating Panginoon. Hindi ako, kundi ng salita ng Diyos ang Panginoon. Let us always focus on God. Amen. And thank you po sa lahat ng mga nagamit sa oras na ito. And let us pray. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Yan. Glory to God. Salamat Panginoon sa iyong mensahe. And let us all bow down our heads and let us pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito. Salamat sa kalakasang pisikal na ibinibigay nyo sa bawat isa sa amin, na marami sa amin ng pagod, inaantok na physically, spiritually, mentally, emotionally. Pero narito kami upang ma-inspire muli, ma-encourage muli, makilala ka at mapalakas muli sa amin. Kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Salamat dahil napakabuti mo sa aming buhay. At sa umagang ito, patnubayan niyo po ang bawat isa sa amin. Kayo nga po, Panginoon, ang kumilos sa bawat isa, lalo na yung mga OFW, Lord God, na malayo sa kanilang pamilya, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang kumilos mightily sa kanilang buhay at sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga relatives, sa mga anak, sa mga asawa, Lord God. Sa mga OFW na nandito, Lord, samahan niyo po sila ng inyong presensya. Aluin niyo po sila ng inyong presensya. At nawa maalala ka nila, kung may times na nadadown sila, maalala ka nila sa lahat ng kanilang ginagawa. At kayo po, Panginoon, ang magtugon ng lahat ng pangangailangan. Kami na nandito sa Pilipinas at ang mga nasa abroad, Lord God. Thank you, Lord. Ngayon pala nagpapasalamat na kami sa pag-ibig mo, sa iyong provision sa amin, sa bawat isa sa amin. And continue to bless our uplines, owners, mga M-Clubs, mga Team Evolution, si Apps Janet, at pababa, Lord God, lahat kami, Team Unleash, Lord God. Lord, continue to give us wisdom, Lord God, sa lahat na aming gagawin. And may we always honor you, Lord, with our lips, with our lives, Lord God. Maraming salamat, and seal this morning habit with the blood of Jesus. Huwag niyo pong hayaan agawin ng kaaway ang mensaheng ito, at nawa magamit namin ang mensaheng ito against all the works of the enemy in our lives, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. May success and victory upon us all, Lord God. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us all. Amen. Joanna, ikaw na mag-picture. Maka-picture. Ayan, picture tayo. Thank you, Doc. Thank you, Lord. So, ayan. Okay. So, 3, 2, 1, smile. Ayan, next page. 3, 2, 1, smile. Next page. Ay, wala na pala. Sa susunod, madami na tayo. May next page ulit. Okay. Thank you po. Thank you, Doc. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Upline. Thank you so much. Thank you, Doc. Thank you. Oh, your mercy never Doc. fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so good.
You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my